Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lamang pong i-share dito sa lihim ng liham ang relationship ko with my ex-boyfriend that was too good to be true. DJ Lindsay, single mom po ako with a 6-year-old daughter. Hindi ko po sure kung deserve ko ba ang nangyari sa akin. Meron po akong naging boyfriend for the past 3 months pa lang. Then 2 weeks ago, bumili kami ng mga school supplies ng mga bagets sa mall. Then after that, tulad ng palagi naming ginagawa, nag-arcade kami. Kitang-kita ko sa mukha ng anak ko at sa mukha ng boyfriend ko kung gaano sila kasaya. At makikita mo rin na talagang magkasundo sila. Sa sobrang pagod ko, DJ Lindsay, napaupo ako sa gilid. Tapos, yung boyfriend ko, patuloy pa rin na nakikipaglaro doon sa anak ko. Sakto, may nag-text na kaibigan ko. She was so stressed and depressed at nagkakaroon siya ng anxiety that time dahil sa kanyang mga problema. Then ako naman bilang isang mabuting kaibigan, I've been with her for 7 years na siguro. Todo comfort po ako. Todo advice ako that time. Tapos, para lang po mapakalma ang kanyang loob, sabi ko sa kanya, nandito lamang ako para sa'yo palagi. I love you. Comfort words lang ba? Ang hindi ko alam,
nasa likod ko pala yung boyfriend ko. Kitang-kita pala niya at basang-basa niya lahat ng conversations namin. After that, naging cold siya sa akin. Nakipaghiwalay nang hindi man lang inaalam kung ano ba talaga ang kwento. Kesyo nakita raw ng dalawang mata niya at hindi na raw kailangan pang i-explain kung ano at kung bakit. Hindi ko rin naman siya masisi that time kasi galing siya sa failed relationship na tumagal for 15 years. Naging cause ng mismong breakup nila o hiwalayan nila ay nahuli niya mismo yung ex-girlfriend niya na may kasamang ibang lalaki. Pero DJ Lindsay, sobrang ayos ko po pagdating sa kanya. Loyal ako at masaya kaming dalawa. Hindi ko gets kung bakit ganon agad yung naging desisyon niya. Hindi niya man lang inalam kung ano ba talaga yung totoong nangyari, kung sino ba yung kausap ko, at kung anong dahilan kung bakit ako nag-I love you sa kaibigan ko. Don't get me wrong, DJ Lindsay. Hindi po ako basta-basta sumuko sa relasyon namin na yun. Pero siya, sobrang bilis. Parang nagmamadaling umalis sa relasyon na to. Tuloy, hindi ko alam kung dahil nga ba ayaw sa akin ng mga magulang niya, kaya mabilis niya akong iniwan. Yan po kasi talaga yung issue namin kahit noon pa. Hindi niya po ako kayang ipaglaban sa parents niya dahil meron po akong anak. Naiisip ko, siguro nga, gumawa lang siya ng paraan para makipaghiwalay sa akin. Nakakalungkot lang po. Ano po bang dapat kong gawin? Gusto ko po siyang habulin pero hindi ko po alam kung tama ba o deserve ko ba ang maghabol sa isang tulad niya. Maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. Ako po pala si Melanie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Melanie, ewan ko ba kung bakit may mga ganyang klaseng tao. Pero naku, Kuya Elmer Nolasco, magpaliwanag ka. Kuya Elmer Nolasco ng Dasma Cavite, oo, wala ka ng 500 pesos. Sinasabi ko sa'yo, sinayang mo lang yung 500 petot. Oo, mamaya ako tatawag sa'yo. Actually, kami ang tatawag sa'yo from Energy FM at titingnan natin kung may sasagot. Kapag may sumagot, matik, 200 agad. Wow. Walang kahirap-hirap, sasagutin mo lang yung telepono, B. Oo. Sasagutin mo lang, may 200 petot ka agad. Diba? This is Lihim ng Liham pa rin at kasama nyo pa rin po all the way till 11 in the morning ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Hoy, kwento ni Melanie, mga bakla kayo ng taon. Oo, tingnan natin, ano nga ba ang problema dito sa ating kwento for today's video? Oo, nakita lang na nag-I love you. Tapos hindi mo kasi, syempre, di ba? Babae naman yung kachat niya, di umano. Di ba?
Baka naman kasi kaya biglang naging cold yung lalaki is baka naman hindi babae yung kachat mo Baka naman sinatsaring-tsaring mo din kami ate Sinasabi ko sa'yo, wag mo kaming tsaringin. Oo. Kapag ganyan kababaw yung rason tapos hindi nakipag-usap sa'yo, feeling ko may ibang agenda Feeling ko may ibang rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo, di ba? Kasi para tapusin mo yung relasyon ninyo na, di ba, nagsasabihan kayo ng I love you at kung totoong mahal nyo talaga yung isa't isa, di syempre, ipaglalaban mo yan. Hindi, manghihingi ka ng reason, manghihingi ka ng explanation, di ba? Doon sa taong feeling mo ay gumagawa ng kalokohan. Pero kung hindi siya humingi ng kahit anong rason, kasi ang sabi niya nga, nabasa niya raw ng kanyang sariling mga mata, feeling ko, nagmamadali nga siyang umalis. May lakad, di ba? May deadline si Kuya. Oo. Pero ang katotohanan ng buhay, no, it's either meron siyang ibang nakita na hindi mo sinabi sa amin, baka nga meron siyang ibang nakitang pangalan, di ba? Or baka naman mamaya, iniisip niya na pwede rin naman na jumawa ka ng babae, di ba? Hindi natin alam, di ba? Or talagang isang issue nga talaga yung sa kanya, yung meron kang anak. Tapos malaking bagay sa kanya yung may approval ng mga magulang niya yung relasyon ninyo. Wow! Hindi, sabi mo nga, hindi niya makuha yung boto ng mga magulang niya pagdating sa inyong dalawa because hindi naman talaga sila boto in the first place. So, second place and third place, di ba? So yun, naniniwala ako na wag na natin pahabain pa to, bakla. Sabihin mo sa kanya, ayaw sa akin ng mga magulang mo, nahihirapan ka, kaya ka makikipaghiwalay sa akin. Diba? Yun yung rason. Oo. Harapin mo na agad siya. Hindi yung nakita mo lang. Kita mo nga, babae yung kachat ko, best friend ko to. 7 years ko ng kaibigan to. Tapos magselos ka ng ganyan. Sasabihin mo yung I love you yung dahilan kung bakit ka nag-iinarte at bakit ka nagdadamdam dyan. Diba? So feeling ko din naman, feeling ko ganyan. Yun sa pagkakaalam ko lang bilang babae din naman ako at medyo dumaan ako sa mga ganyang parte ng buhay, 'di ba? Or talagang meron siyang trust issues doon naman sa side ng lalaki. Kasi meron talaga siyang trust issues, 'di ba? Oo. For 15 years kasi yung dati niyang ex, 'di ba? Yung dati niyang jowa pala, tapos naging ex niya na, 'di ba? 15 years tapos trust issues din yung dahilan kung bakit hindi sila nagtagal. Wow. So, 'di ba, given na talagang mababa yung trust niya sa mga tao, 'di ba? At meron talaga siyang trust problem, 'di ba, sa mga tao. Kaya nung nakita niya na teka lang, parang nakakaduda to bakit I love you siya sa ibang tao? Pak! Goodbye, ganun. May mga ganyan nadala na. Kaya sa first sign pa lang na feeling nila parang may mali. Bye agad. Hindi natin sila masisisi kung ganyan na talaga. So ang tanong niya sa atin mga pangga, dapat bang habulin niya pa itong lalaki na ito? Kasi feeling niya raw, hindi niya deserve ang ganyang treatment. Feeling niya hindi tama yung pakikipag-break sa kanya. Diba? So ano ba ang magiging hatol ng ating madlang pangga for today's video? Halika na at tayo po ay bumoto na. Huy! Hindi to botohan. Halika na, sabihin mo na sa akin what you feel, pangga, para naman kahit papano, di ba? Maliwanagan itong ating letter sender for today's video na si Melanie dito po sa Lihim ng Liham. Wow! Sabi dito ni Diesta, hayaan mo na siya, girl. Ayaw na nga sabi naman po dito, TPC Marge, good morning po sa lahat. Melanie, hayaan mo na siya kung yon ang desisyon niya. Subukan mo nang mag-move on kasi pinaglaban mo na, di ba? Nagpaliwanag ka na pero siya, sarado po talaga ang isip at hindi ka pa kayang ipaglaban sa pamilya niya. Hanap ka na lang po ng iba. Di ba? Totoo naman. Sabi pa ng mga pangga natin dito, kasi ikaw bakit ka basta-basta nag-I love you sa mga tao? Alam mo na ngang merong trust issue yung boyfriend mo. Kaya ayan talaga, imbes na maging okay kayo, mas nawala pa yung taong sabi mo minamahal mo. Naku, yun na nga. Sabi naman ni Arch, some people kasi may transference issues dahil sa past trauma. This shows na hindi sila ready pumasok sa panibagong relationship. Huwag kang manghinayang dyan, Melanie. Sabi naman ni RJ, tama ang feeling mo, period. Uy, alin doon, ang dami niyang feeling. Sabi naman ni JV Dalisay, hayaan mo na, pangga, Melanie. Merong mas deserving sa pagmamahal mo. Diba?
masasabi ng mga pangga natin na nandyan sa mga opisina nila, na nandyan sa mga bahay nila, na nandyan sa mga sasakyan na talaga naman pong nakikinig lamang habang sila po ay bumabiyahe at nakatingin lamang sa labas. Alam mo ako, naniniwala ako. Ito, basahin muna natin. Sabi po ni Glo, "Good morning, beautiful Lindsay." Ang mga lalaki ngayon, iba na talaga. Makarinig lang ng ibang salita, iba na ang masasabi sa'yo. Ang daming lalaki, guys. God bless you all. Di ba? Sabi naman dito ni Elsa, "Hindi ka totoong mahal nun." Ay. Sabi ni Alvin, "Ako, meron ngang mga ganyang lalaki ang kachat, pero Linda ang nakasave. Eme lang." Oh my God! Ikaw naman! Hindi mo lalagyan ng twist tong story natin for today. Di ba? What if? What if nga? Ikaw talaga, Melanie. What if? Ang nakasave lang pala na pangalan dyan sa cellphone mo ay Linda. Pero ang totoo, Elmer ang tunay na pangalan niya. Baka naman mamaya may ganyan kang tendency kaya talagang tuluyan ang nakipaghiwalay sa'yo yung jowa bells mo, ha? Sinasabi ko sa'yo, oo nga no, pwede rin naman pala. Oo. Kaya naku, yung mga nagme-message sa inyo, yung mga nagme-message sa mga jowa nyo pala, tingnan-tingnan ninyo ha, baka naman mamaya, kung sino yan. Baka naman mamaya ang nakalagay, pare ko'y Brando, pero ang totoo, Sweetie, Cindy. Ang totoo pangalan niya. Hoy, dati nga nahuli ko eh. Sabi niya pinsan niya. Oo, yung ex ko. Oo. Sabi niya pinsan niya. Angel ang tawagan nila. Pinsan? May tawagan kayo? Magpinsan kayo? Oo. Hindi na kayo nahiya sa mga magulang ninyo? Magkamag-anak kayo? May tawagan kayo? Angel? Nakakaloka. Pero hindi nga, on a more serious level, 'di ba? Alam mo, Melanie, kung talagang mahal ka ng isang lalaki at kung talagang puro sa'yo yung pagmamahal ng isang lalaki, 'di ba? Walang pwede kang gawin na ikasasama at ikasisira ng relasyon ninyong dalawa. Yun ay kung talagang mahal na mahal ka ng lalaki. As in talagang talagang abot hanggang buto, sakdal hanggang buto, 'di ba? Ang pagmamahal sa'yo ng isang lalaki. Pero hindi mo naman din masisisi 3 months pa lang kayo bakla eh, 'di ba? Talagang mababa pa yung pundasyon ng pagmamahalan at tiwala ninyo sa isa't isa. 'Di ba? Para kasi maging sagad yung pundasyon o yung trust ninyo, dapat mag-undergo muna kayo ng iba't ibang mga circumstances sa buhay o di kaya naman dumaan kayo sa iba't ibang experiences, 'di ba? Para masabi na matibay kaming dalawa, 'di ba? Ipagpasalamat mo nga bakla ka na 3 buwan pa lang kayo tapos nagkaganyan na, nakita mo na, 'di ba? Humiwalay na siya agad sa iyo. Ibig sabihin lang niyan, he is not for you. Diba? 3 buwan pa lang nakipaghiwalay na agad sa'yo, diba? Actually, nasa sa'yo naman yan kung gusto mong ipaglaban yung relationship ninyong dalawa. Pero kasi, kung talagang siya na yung ayaw, tapos habol ka ng habol, mukha ka ng syungangers dyan, nagawa mo ng lahat, diba? Pero ayaw pa rin. Pag sa akin, hamon na. Yaan mo na. Diba? Hindi, wala ka namang, sabi mo nga, hindi ka naman nagkamali, diba? Hindi ka naman ng ibang lalaki, diba? Hindi ka naman lang lalaki. So kapag nagawa mo ng lahat at ayaw pa din, it's time to, stop yourself na, diba? Stop na, rest ka na, diba? Kasi alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama. Nakaibigan mo yung minessage mo, diba? You wanted to give comfort, diba? Doon sa friend mo. That's why you said, I love you to her. Kung totoo ngang her siya, diba? So, yun. Hiya mo na. Kung nagawa mo ng lahat at hindi pa rin sapat, hamo na. I'm sure kung talagang mahal ka niya, after a couple of, days, babalik yan sa'yo at, di ba, susuyuin ka niya, magkakabalikan kayo kung talagang mahal ka niya. Pero kung hindi, you know what to do. On to the next, mahal ko. Di ba? Sabi nga sa inyo, mas masarap yung pakiramdam na mas mahal kayo nung tao. 'Di ba? Mas masarap yung kayo yung hinahabol. Di ko naman sinasabing magpahabol kayo, 'di ba? Pero masarap yung tipong mahal na mahal ka nung taong mahal mo na hindi siya papayag na masira agad yung relationship ninyong dalawa. 'Di ba? Kung tutuusin, sabi nga nila nasa honeymoon stage pa lamang kayo, 3 months. Diyos ko po, 'di ba? Oo, in laban, ganyan, kilikiliti, kadal-kadal, ganyan.
Kaso wititit. In just 3 months, iniwan ka na niya. Agad-agad, B. Oo. So, dapat wake up call sa'yo yan. Siguro nga, di niya ako mahal. O, diba? Sabi naman dito, si Yoli, hello kay Ate Yoli at saka kay Don Zerk, hello naman sa inyo. Ay, may nag-message sa akin. Wait lang, batiin natin to dahil baka mamaya magtampo sila. Good day, Lindsay. Babati naman po Team Amiga at Team KJ Moms Friday. Thank you so much. 9:26 ng umaga. Mahal ko Panggako baby ko. Once again, kung nagawa mo ng lahat, naibigay mo na ang lahat, tapos wala pa rin pong bumabalik sa'yo, baka it's time na to let go. Baka time na para bigyan mo naman ng rest ang sarili mo. Baka time na para ikaw naman ang maghintay for him to come back and to realize what he's actually losing. Diba? We wish you well, Melanie. Tutok lang. Energy.